60 araw ang International Criminal Court Pretrial Chamber 1 para magdesisyon kung itutuloy sa paglilitis o hindi ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panahong yan, susuriin ng mga ICC pretrial judge kung sapat ang mga inilatag na argumento at ebidensya sa katatapos lamang na confirmation of charges hearing. Batay sa Rome Statute na nagtatag sa ICC, 3 ang pupwedeng maging pasya ng pretrial chamber. Una, i-confirm ang 3 charges laban sa dating Pangulo. Posibleng 1 o 2 charges lang ang ma-confirm. Pangalawa, hindi i-confirm ang charges na pupwedeng iapila naman ng prosecution team. At pupwede ring utusan ng pre-trial chamber ang prosecution na magbigay ng karagdagang ebidensya, magsagawa ng karagdagang investigasyon o amyendahan ang asunto kung sa ibang krimen ang itinuturo ng ebidensya. Ayon sa international law expert na si Professor Romel Bagares, hindi pa rin makakalaya ang dating Pangulo anuman ang pasya ng pre-trial chamber. Sa closing remarks ng hearing nitong Biyernes, sinabi ni senior trial lawyer Julian Nichols mula sa prosecution team na panahon na para managot si Duterte sa mga krimeng ipinagmamayabang daw niya. Tiwala raw ang prosecution na sapat na ang ebidensya para tumuloy sa paglilitis ang kaso. Sabi naman ng abogado ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres, targeted sa mga mahihirap at marginalized ang drug war at hindi lang random na pag-atake. Iginiit naman ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman na walang pinatay ang dating Pangulo. Sinabi raw yan ni Duterte na mag-usap sila ni Kaufman noong Miyerkules.